Hallelujah! May mapon sa tanan! Hallelujah! Ingat sa imong away, ingat po nga. Ingat mong away, nalipay ko nga. Hallelujah! Ipakita mo na kung naka-request, mas smile, grabe sa imong away sa ang mga tuwan.
Gamahanan ka, Lord, wala labaw sa imo. Ikaw lang ang mahalagaan, Father God. Lord, we thank you, Father God, for this afternoon, Lord. Thank you for bringing our lives karon diri, Lord God. Thank you for making us safe, Lord God. Salamat sa mga grasya, Lord. Blessings, Father God, Lord. Lord, sa mga padayon kami ang nagkalibahan, Father God, Lord, punta ang iyong presensya, magpadayon ang flow sa kasing-kasing sa mga usap, Lord God, Lord. Umaming anda, Father, sa pagdawat sa iyong mensahe, di andang para kanamo, Father God, mapapagbanlong, magdasig, Father God, Lord, opening ang badawat, Father. And this message, Father God, nahimok siya o sig na matubo, makatubag ko, makaka-improve, makaka-uswag sa mga kasabay sa kinabuhi, Father. Lord, I also pray sa padala sa mensahe, Father, anoint you with your Holy Spirit, Father God, Lord, ganang magawas sa akong bakbak, Father, mukha lamang wala sobra, wala'y kulang, Father God. Lord, sa tanang bahin, ang iyong pinimbangon, Father God, sugod sa pinasuganan, andun sa makuman, ikaw mag-auban, mag-kunsan ang lugar. Lord, walang ilangin si Bangon, walang ilangin kalagaran, Lord God, walang ilangin. Kayawan, Lord God, yung alam ng Father God. Yung tanan, Lord, maraming salamat in Jesus' name. Amen. Okay. May hapon. No, so may hapon na tanan. Pili na mag-settle down. Sige, wala na kaila sa ako, So ako si Pastor Chan. No, so I'm Pastor Chan, and then ako ang tahasan karong hapon sa pagdala sa mensahe, no. 2 weeks ago pa lang, gigna namin ni Pastor Josh, and then first time na ako nga mutong diri. Kay last na ako ngawali, kaya dala ako sa ubos, no. So again, I'm Pastor Chan, and then daghan kay ko unfamiliar kay sige ako dala kung gatalikod ba sige kung lingit ganyan wala ko kailan, no. So kana sa paghatag yun sa mensahe, ang challenging yun kay part kay unsa ang message nga dalhon, no. So daghan kay kog message nga giandam kay mga ambush si Pastor Josh good hilig siya og ambush, mga kurat-kurat pa. So, nagkanda ko na yan ay daan. No? Nakoy mga yan ay magwali ko about mechanical engineering principles related kagad. Magwali ko about sa mga nakita ang sayo. No? Ako nakita ang sayo. But, sa dili man good inanak ka-work si God. No? Dili siya inanak mag-work. Si God kay gusto niya kay ang message kay first-hand experience. Kay ako yung plano kailangan ko mag-touch ani nga topic, kailangan ko ani nga topic. But God doesn't work in that way. So wala ka balo, no, I'm karon ni year is nakasal ako on board, and then abi na ako pag engineer na ako kay okay na ba? Okay na, plaster na, mauna-una na ako, madato, ikaw ni Lord. And then, reality will hit you so hard na makaduda ka ba? And Lord, 5 years ko rin mo ipaantos, and then, mag-question din ko ba, Lord, engineer ko, dili. Baka ko dili. And then, muna siya ang pinaka-hard. Kaya during sa test, wala yung maestra na magdudlo. And then, muna ang ga-remind sa ako yun. Nag-chat ko pa Sir Josh sa sisa. Then, nasa sa gawas pa. Ako ginagihan ka. And then, ang message ako naandam na Monday pa. Mag-encourage. Wednesday, ito po, si channel na isyan. Ito po, grabe. And then, i-remind ko rin God ba? Nagmamatay na tayo. And then, wala siya pag-working ka. Dili siya na dili mo flow sa imo habang dili mo ka makita. Dili parehas sa example na mga doctors, nagkati advices, pero ang motor
makita niyo mo, kailangan advice, hindi lang yung nakita. Really, sige, kailangan or no? So, gusto niyo guys, ako yun. And then, challenging na siya actually. Okay, nag-apply ko, multiple companies. Gusto ko na ito, Lord, parang sa tingin mo, naman ito kami. Then, gawin ko yung Lord, hindi niyo pala tira. Then, yung mo na-expect mo. Bulay Saturday, bulay Sunday, sweet Lord. Para ka tira. Yung mo ulit. And then, kita na mo, doon sa mag-interviews, karat money, mga kailangan. Ano ba, yan na rin sa ako naman. Ano yung ngayon ba? Yung mga advance na Lord, salamat. Yung puan, yung pastor's Lord, salamat sa trabaho. Pagando, kailangan ko din yan. Kailangan ko din yan. Ito, laban ako rito. No? Kaya naman, is mga ano mag-post mo sila gawin? Ano ba sila gano'n? Wala na-hit yun sa reality sa ako. Hindi pasabot, yung naka-okay nila yun. Grabe na, charging to the point. Pag-grabe ako, Lord, gawas sa gilid ko, salamat. Pagkaroon kay Lord, bakit na sige, ako ito ang mga experience ito. To be honest, question ko, nag-type ako, spoiler, wala ka ba si Coach Shani? Nag-type ako sa akong note, na pass. Pops, ano tawag ko sa Pops, I will resign. Dapat yun, wala akong kapanan na may pabulungan si ako may show nga. Sige ko na. Sige ko na. Ito na yung figure out na sorry for question, Lord. Ilan ang place mga langit? Wala, hindi ko po. Ako hindi na so sa akin ako ulit. Kasi ko try ko. Magtuon ko, yung ganahan niya, yung prepare pag-exam. Ulit ako man. Kaya ako prepare. Always din at nabasa ko man. Piling ko unqualified. Hindi ko dapat. So, better opportunity ba? Sige ko question agad yun, Lord. Basta po, engineering ko. And then, I'm saying lang, guys, it's expected. Ikaw na po, ilang sakot, ilang mga mabasa na lahat, ikaw wala, ako wala, ako sildo, pag-abot, tapos sildo, sada na ako Panginoon, no? So, wala nga, kasi kung agad, kailangan yung opportunities na hindi ko lang. Puros na ito, kulang na lang mag-apply pa. Ako'y classmate na supervisor, kasi sa ikaw. Sa chat, kulang na isa supervisor. Gusto na ako kumbalita. Kaya na yung swing patasan, ako rin makasabot ko. Yan yung swing po yung ibalay na. Pero 3 months kasi magtrabaho kasi sa trabaho. Anak ito siya rin sa kaya gano'n yung 3 months kasi pastor like ko. So binigay ko anak ko release ako ba yun ako yung ministry katawan ha? Siya kasi mag-engineering na balik-balik na sa ako ngayon. Balik sa salamat sa pag-engineering. Yung i-base. Dinagay ko yung anong kaya isa sa akong katawan. Sir, sir. Actually, 3-4 kami magkakato na ako din. May mo na bago pa, wala sila. Kailangan ba? Nasa market ng ganda mo ba? Question yung mga ganyan. Nag-type ako para biyahan sa ako. Nagawas ako, kailangan ako provide sa akong family. Kailangan ako magtigong sa reality. I'm being honest. And that's yun ang nasa akong mind. Then we start talking. Lord, saan mo kayo? Ito na lang sila yung mga pastor. Wala. Kaya naman hindi mo pastor. Kasayangan ko ba? Question ko ang kayo. Kaya hindi ko what if. Ito kong gusto. What if. Ito kong gusto. What if. Get right after. Saya mag-inom ko siya. Di ba? What if. Ingat sa atong life. Kaya na ba? Question. Okay, the moment I just look at awas ako, wala ka sa akin. Ngayon kayo kita ng video ko. Mura,
ikuan si, no? May gidya, hindak ko, yung question type ko pa solusyon ko, Instagram. Pero gawa ko, isend ko na ko pili. Nakita na ako eh. Nakita na akong video. But he went through so much pain. Why did God give you cancer? Because God allowed it, right? Because God is in control. Because he chose me. And why did he choose you? Because I'm a special boy. Special boy. You are. But you went through so much pain. Why did God say yes to that? Because he chose me to do it. And are you mad at God? At all? No. Why? Because I'm glad that he chose me and I want to like Maddie or Emma. Why? Because then they're going to have to go through this. And you don't want them to. Why is that crying? Because I have to go through this. I wish I was going to. I wish I had cancer so that you wouldn't have that. But God said no. It hurt Daddy want me so much to see you go through everything. I have a question. Why do you still smile? Because even though I have pain and stuff, but God still makes me happy. Yeah. And I don't like be sad or mad at God. You know what? Every single day you smile. That beautiful smile. Even when we're in the hospital, you smile. You always smile. And do you know that your smile has helped a lot of people? Yeah. No? So, pagkita na ako itong video yun kay, daw nung walaan ang lakayo ba yun? Lakayo ko ba? Gabi ako, question nga God, blame ng God, and then there is, Timothy na siya, 7 years old, 6 years suffering cancer. So meaning, 1-year-old pa lang siya, kasuffer na siya. And then, magpamatari na siya yung papa. Wala ka na subok kang God. Yan, dito ba kay, I'm glad because it's not Maddie or Emma. Iyan ang dua ka ate. And then na-realize na ako pa, ba't ikaw ang nadala? Kaya ikaw makakayanan. And then naka-question ko ba, ikaw ang kuya. Ikaw ang ate. Wala akong nagpataas ako sa but muna akong na-realize it. God chose you to experience ka na. Kaya ikaw makakayanan. Wala na siya nagbintot-bintot without ikaw na, o gani, para rin sa imo. And then ito rin nag-start of flow. Revelations na God. Pero kaya sabi mo kagamay yung faith, hindi mo kakasali. Bilir ka ka, si Timothy ayon na siya. Ayon na siya. Fully healed. Cancer-free na siya. Kung itanaw, 19 minutes, sabi na video, alas ko siya, sige ko na yung plate na na. Anak ko, mag-ingat na nalikot, sa atong natunaan. So na siya. Pag kita na ako itong video, last Saturday, ako'y gibasa ng coach Hanny nga kuhan ba nga verse B about sa Exodus. Kablo ka lang. Para sa iyo, anong i-allow ni God na mag-suffer sila for that long? Di na-trigger akong mind ko, trip, God. Ipasuffer ka ng inana, pila ka tuwing. Sa iyang reason. Then, dito rin ko nag-kick in ba? Gusto mo makabulog? Study. So, dinala ko ni God, Exodus. Ang pasabot sa Exodus kay exit kagawasan. Ito ay gusto ko kay Lord, pagkawas ko ay alam ba?
na balik-balik, siguro hindi ko expressive sa iya. Thank you kayo sa pag-lift up. Pero it's moving. It's muna dapat Christian family. So dito ko gidala ni God sa Exodus. Exit. No? Anak siya. And na-trigger mo ko. Di ba, ang Israelites is na-under sila sa slavery sa Egypt. No? Hindi ko siya, kung ano nabot sila sa Egypt? May matanay ko siya, hindi ka nabot sila sa Egypt. Okay, sige, may nanak, pag na-idea sa what's the word na, mag-share pa. Luka ka ng bahan, nanak, for side past time. No? And then ito na naman, na kuhan ka, tama ba? Di ba, story ni Joseph, nemo siya prime minister sa Egypt. And then wala yung pagkaon, di mo kalimutan. Then siya itabang siya ang family. Isa ang condition sa king. Dili sila ipapuyo. Wala ito nagsugod. Dato sila ipapuyo sa Egypt. Dinanaghan sila until mga 2 to 3 million based on theologians. 2 to 3 million. Ito rin sila isugod o compress. But kung ano na sila dito. Pero mas na-amaze ko sa while study with ako gabi ang ginalo. Base ko ba Maingan ko, di ka gulo magkuhan, maingan siya, sa baseball. Na-excite ko ba sa kuhan? So, if you have your Bibles, palihog ko, Coach Rao. Pag summer sa Egypt, ay sa Israelites, kapag na sila sa Egypt, hindi ko sa nana. Now, Exodus 3, verses 7 to 8. Ito ba question ako? Trip lang or saan ko no? Ako masahod. Then the Lord said, I have surely seen the affliction of my people who are in Egypt, and I have heard their cry because of their taskmasters. I know their sufferings, and I have come down to deliver them out of the hand of the Egyptians, and to bring it up of the land to a good broad land, a land flowing with milk and honey, to the place of Canaanites, the Hittites, the Amorites, the Perizzites, the Hivites, and the Jebusites. No? During the suffering, kani ka tayo, muli ka itong pagnaon ni God sa burning bush. Si Moses yan kastoryaan. Yan na si God. I have surely seen the affliction of my people. Then the question mo, Lord, nakita din mo, ginatanaw na gawin mo. Pinaremind ko anong time nga ginatuluan kong papa ang bike. Tuluan kong papa ang bike. Si Mama, disciplinarian, bali na sa akong balay. Mama, disciplinarian. Si Mama, take-spoil. Pa, gusto ko itong bike. Si Mama, hindi na siya sagot. Kinaglaag-laag man. Hindi na ba yung nag-bike? Papa, tuluan kong bike. Yung pasagdan. Dito na realize ko, wala ko itong balik. Katawa ng papa, bakit? Ay, pagdalo. Dito na rewind ba? Hindi rin pasabot, murag hilong kay si God, wala siya lahat. Aside iyan yung reason is, gusto kanya tanawin. Tanawin niya tumba, tanawin niya ang episode. Pero di rin na-trip lang. Dito na-encourage ba? Karoon ganda ang ikaw, si God, kita siya. And then, allowing Father, dili kanya pasagdan nga diya alagay ko yung episode rin ba forever. Then man siya ang nagpa-uplift sa ako ba? I have surely seen and I have heard their cry. Ito tayo na nagilakay ko. Kapoy bitaw kay sa kapoy sa work, kapoy sa pressure sa life. Gilakad ko and then na-lift up ko ba? Ato nga time nga down kay ko kay Daddy sige. Nanginaw siya. Kabalo siya ba? I know sa imuhang sufferings. Nandiri ko na-amaze. And I have come down to deliver. Na-amaze ko because dili mo kailangan i-ignore si God. Dili ko na-amaze. Dili mo siya kailangan i-ignore mga Lord. Iling-kawas ko diri because allowing Father si God, iyan yun ng kasing-kasing. Gawas yung kanya dira. I have come down to deliver. And then mas na-amaze ko,
Kaya sa akin si God, magpadala siya angels lang, di ba? Angels. Igna na may yung vision. Usahay mo si God, prophets lang. But this time, si God ang ninaog. Nandiyan ko na may sugayo. Kaya tungkol kaya nakita ka ni God, nadungog ka niya, o kabalo siya sa iyong buhat, dili ka na dyan taman eh, budukol siya sa iyo. Usahay lang, pagduol niya, wala na ta. Pagduol niya, nilakaw na ta. Hindi, nag-remind ko sa grabe ka na ni Christians, kasi sa una, ingat ko na, siya nga, hindi nga tao. Hawak, siya nga, hindi nga tao, natungba, walang kabangan. Hindi nakita na ako ang self ba, kung ikaw po, muhawa, pag imbis nga ninaog na si God, wala na nagala. Diyan ako na-remind, diyan ako na-lift up na, padayon. No? Next slide. No? Kaya ang Bible, ingat Pastor Joshua sa una, Bible is living siya. Meaning, buhay pa, dili siya pasabot nga 1,000 years ago siya nasulat, dito siya applicable. Kaya ako nakita, ang Egypt, siya ang world yun. Ang Egypt, di ay, ato nga time, based sa akong pag-search o pag-study, ato nga time, the most powerful nation, Egypt. The most powerful nation is Egypt. Nga naman, based sa theologians, ano daw nga time? Nana daw ang pyramid. And then imagine, hatod ka ron, dili pa kasolve yung sa pagbuhat ng pyramid. Pero ano nga time? Kabalo na sila sa akin. Pero karon, hatod ka ron, nagkakapag-debate yun sa siya. Egypt is so powerful. And then later on, masaktan na ito, anong Egypt yun? Anong i-allow ka na daw kaubos sila sa Egypt? And then si Pharaoh, just like that. Ang Egypt is powerful. Siya ang world. Karon, tanawin yung palibot. If you are doing the right thing, ikaw ang katawan. Then muli akong pinaka-realize pag panarbaho na nato. Nga naman, tanan ako kaila, tanan ako kauban, laki ng department. Engineering department, laki. Kaya ino, tanan. And then pag-welcome dyan, pag-kutsan ako, ino tawag niya. Ganyan ako, sabihin mo. Nag-humility, kubay, katawan, gorilla. Nakikita ninyo, kung saan naka-powerful ang sin, na siya na ang normal. Na kung ikaw na nun ang mukontradict, ikaw na nun ang katawan. Gasugal sila, kainom sila, babae, murag yung makaingon na, grabe ho, ngayon bahay pa. Ngayon, masa ka bahay sa taas, murag, ngayon sila ang mga buhang. Wala yung bahay sa inyo ang nakikita. Pero dito na na-realize, nga para sa ako, dili siya normal, ngayon nagdako mo ko sa church. Natubo mo ko sa church, pero para sa ila, muna ang normal. And then pag-ingon ako nga, kailay na balay-lain. Tawan ko, yun, siguro ka. Nabre ba? Nabre laki nga madilit o bae. Humiliate kay ko, nga naman, ang kaingon sa bana is the manager. Manager mismo ba? And then pag mag-joke silang binastos, may ingon din sila na, uy, may palabing yan, may pastor din, makilatan ta. And then it's so hard para sa ako, inana ka-powerful ng world. Kanyabot ka rin, muklik ka na rin si Pharaoh, ang gadala sa world, ang gadala sa Egypt. Muklik ka rin siya. Ikaw na isa, ang di ka buhatan na. Kung galisod ka, apil na lang. Humiliate kay ko, actually, ingat ko, binugoy ko ka, ba na ikaw nila binuhangan. Kanyabot siya sa akong point. Si Pharaoh, Satan siya. And then si Moses, ikaw. Diri ko gi-reveal ni God. Nga ang gamito ni God pagpagawas bitaw sa mga galisod kay apil sa galisod. Dili siya makuha o powerful kay nga tao para mo iyang gamiton. Luwasan na sila. Iyang gamiton kay katong naglisod po na rin. Dili na akong na-realize. Karon nga season, si Moses. Galisod ko karon kay na'y gusto ipagawas si God na galisod po. Pili addiction. Nakoy amigo, kauban, isa siya sa gatod sa 10 years sa kanyang puyab na live-in, 10 years na live-in sila ka-anak. Dili ang reason, yan anak ko siya binyuan sa kaya para maka-anak. Kaya gusto rin siya anak.
Then anak ko nga, kablo kaya nga na blessing sa marriage. Is me, yun yung ano, kasi di siya makaanak. Ako na normal conversation. Weeks after, kinakaingan siya na-realize, babata siya yun. No? I am Moses. No? Pwede ikaw po, si Moses ka karon. And then namang pamilya ka lang is medyo conflict. And then, gusto ni God, ang gamiton is appeal siya. So, Moses. Then yan ako na-realize, ang Exodus, hindi na siya ato applicable. Karoon din yan pa. So, ang title sa message, intro ba rin ko? Basta na ito. Title sa message is, God sees, hears, and knows. Usahay, bright kayo tas tanan, muli akong kuhan, galisurat kayo. Usahay kayo, kuhan kayo ko ba? Ginakalculate na ako tanan na wala kang realize nga si God, kabulong siya. Sa gabuhaton, kadungog siya. No? So, dili ngayon, akong ikuan ng Exodus padulong dito, no? Baliw ko. All the descendants of Jacob were 70 persons. Joseph was already in Egypt. So, ano nga tayo? Muli, si Joseph, na siya dito, prime ministers, ang niadto sa ila, 70 persons, mga kadugo ni Jacob. Then Joseph died, and all his brothers and all that generation. But the people of Israel were fruitful and increased greatly. They multiplied and grew exceedingly strong, so that the land was filled with them. Muna ang reason, ganong gi-afflict sila. Kaya mas daga na sila sa Egyptian. Ang king nga bago, nahadlok siya, kaya kung kani sila mag-people's power, makikauban sa itong kalaban, pildi kita. So yan isugo, imuan ninyong slave, daog-daogan ninyo sila tayo. Muna ang reason. No? Later on, I will explain. Next. Now there arose a new king over Egypt. Di ba ang nag-promote kang Joseph is king? Dobi niya namatay nga. And then ang kaning nipuli, who did not know Joseph. Ako na-realize na niya. Imagine, Egypt is the most powerful nation ato nga time. And then nakakadra. Imagine, Pilipinas, then Canada. Canada, na sila, di ba? Antay for peace, dili pila. Medyo dili inanak ka tako. Sa Canada, naman ang ating intriksi ito, yan kakadawad per month sa yung anak is 50K per month. Ang nitiwa sa ilang balay, allowance ra, nagigan sa government. Ito mo na-amaze. Ngano? Kaya sila sa great nation. Ang Egypt, naa sila sa great. Ay, ang Israelites, na sila sa great nation. So, ilang experience, kinata. Pero, kung ako siguro ato nga time, mag-settle ko, ay, palangga kayo sa Ginoo. Bato, diri niya gibutang kay lato ni nga nation. Dobi niya namatay man ang king, o namatay si Joseph. At din ang pulingan, kung bago ang king, na wala kay ka Joseph. Ako na-realize, there is no security anymore. You can only be secure with God. Kaya atong nga time, ang Israelites, syempre, grabe kayo sila blessed. Kaya dato may ilang ipuyan. Pero dili dito secured ilang life ato. Atong company, wala ka balong sa kadyataman. Ang mga tao nga imong gasiligan, wala ka balong sa kadyataman. Because you are not 100% secure. Unless, imong security, si God. Hindi mo rin ako na-realize, kasi kung pangitahan trabaho kayo, wala may seguridad din ang tanan. Bisan pag-asa ka mabot, wala ka kabalo kung saan mahatag anak sa iyo. And then you will choose takog sindo over God. Or ka kayo bilang sa daman. No? Kitando ko, imagine ako, ba kung wali, pero tigbas-tigbason ako sa behold, the people of Israel are too many and too many for us. Come, let us deal surely with them, lest they multiply, and if war breaks out, they join up and fight against us and escape from the land. So muna ang gusto sa king.
And then dito rin isulod. Nga gusto niya, tanan laki, pag yun. Pagbae, buhikon. Dito rin nga, na si Moses, ibalagan, nabuhi, na-tricks, and then nilakaw, and then siya ang nag-save. Now, what happened next? They were afflicted with heavy burdens. Then, later on, ako yung explain, anong kailangan nila to agian. And then, the more they multiply, imagine kani ako nag-iingat kang mama. Diyan, anong murag di ka happy nga makakita na yung mga anak? Kasi gitna. Makabulo ko sa ilang life, anak, damay mo ng bata. Ilang may paagis ka lisod, apil. Sorry for that word. Pero inana ang good ko. No? And then, tanawin mo si God. Kita ni God, nga grabe ng kalisod, pero sige ka po niyang padaghanan. Ako na, gusto ni God itong mga bagong anak, iyan na siyang damay, ipakalisod-lisod. No? Eh, pwede mo makakita, ma, sa mukha, auntie ko, ano yun, ako auntie ko. Sige pa wala, sige pangutang, sige panganak po. Hindi sa bata damay yun sa kalisod. Di pwede mo nakita, no? The more sila kalisod, the more sila ipadaghan sa Ginoo. Then later on, masaktan na ito. And then, ang ipadaghan sila para mahimog slave. Murag, God, are you joking? Kung magkalisod sila, Lord, ay na sila padaghanan, tao beta. Gina-question na itong pamaagi ni God. And then, dire din ito ang genocide. Itong tanan laki, pamatiyan. Pero kaning tanan, God sees, hears, and importantly, He knows. Nga anong kailangan? No? And then, dire ko magkuhan, things we should remember. Things I should remember in times of suffering. Munigin akong ginaremind every day. Pag nabit ako sa akong trabuhan, lisod na ka, dili na ni ilang patrabaho sa ako, dili man worth it sa ilang ginahatag sa ako, ay, question na rin mo pa. Binuangan yung lingkaron mo, kuanjin mo ba? No? Number 1 is God hears your cry. Now, yun ang pinakauna. Sa panahon sa galisod ka, wala diya si God. Dili pasabot nga wala diya si God. Now, kaya mo man ang natuwa, nganong murag hilong kayo si God karon? Nganong murag wala si God karon? No? Then, pag yun na akong ginadumdum permi. Panahon lagi sa exam, ang maestra, hilong din na siya. Sa engineering, wala, malilate na si J. Lord. Nanay, naghilak while ka-exam sa inyo. Wala pa. Nana? No? Sa engineering ba, especially girls, pinaka-emotional. Maluoy gid ka, lagyo guys tanan. Gahilak na. Ano, hindi ko dati, yung friend ni mo ba? Wala yung answer. Agad kabalo sila nga po. Kung yung answer, ano yung balik yung next year. Pero ang maestro, hindi na siya maingon nga, yan yung harang answer. Inana din si God. Kita ka niya, gahilak, galisod. Pero dili pwede nga, nani buhata. Nga naman, kay nanay reason. The reason atong lisod kayo na mga exam, the reason atong gahilak ka mga exam, makaingon mo yung exam, mura mo yung at yun, batok, libre, utok, malibayan, yung libre, isipin. No? Ito rin na-realize. Ngayon na si God. Kita ka niya, dito akong nireflect ko nga, paano ka niya ito ka, di mo man. Na si God. Kung maestro ay pagkahuman, sa exam, 0 man. Sige lang, study lang yapon. Pero dili, pili niya tabangan. During exam man to, inana si God. Kita siya, kabalo siya, galiksod ka, pero dili, pili nga naman, you are under a test. And then, kailangan yung wala siya agian, kaya mo take yung board exam. Nadili sa paghinambo. But tungod sa kalisod sa ako ang training sa USDP, para din sa ako, sa yun rin yung board exam. Dili ko gahinambo. Pero tungod sa training, pag mag-dual-gate ko sa exam, ako na-una, ano ginatulong itong exam sa una? So, yun na lang ngayon si Kosyani, after the day, ngayon ko na-celebrate. Masahin ko, wala kami result. Nga naman, kaya grabe ang training to the point, sa'yo na rin siya.
ba kay 84? Sa target siya. No? Nga naman, kailangan ang test ngayon magyalinan. During atong time, katong kahilak may kung ihatagan mi sa may tawag answer, dili ginato ka sa'yo. You get my point? Nga kailangan mo na agian ka ron, balag maghilak ka, naluway sikat, kita ka niya, pero kailangan ka niya pasagdan. Kaya it will prepare you sa takop nga test sa unahan. Then wala siya karon, Lord, instead nga nagduda bitaw mo, instead nga nag-question ko agad, na-excite ko ba, Lord, para asa ni nga test? Para asa ay kunin mo pinaprepare? Anong grabe man ni kalisod? Realize mo? Instead, nga Lord, anong ako na-change ang question? Tungkol kayo nakabalo ko, nakita mo kanigan ni kalisod, nakadungog man siya sa inyo. Na-excite ko. Kipasagdan ko ni mo, Lord, ani, kung sa din mong pinaprepare sa ako. Next slide. Then the Lord said, na Exodus 20 ha, Genesis 15 verse 13. Then the Lord said to Abraham, know for certain that your offspring will be sojourners in a land that is not theirs, and will be servants there, and they will be afflicted for 400 years. No? Genesis was written based on theologies 1,000 years before sa naitabo ang Exodus. 1,000 years. Then, tanawin ninyo, 1,000 years before, di mo na nakigan, nga they will be sojourners in the land, and they will be servants there, and they will be afflicted for 400 years. Kani mo experience ka, bata pa lang ka, wala pa kanya anak, kabalo na sigad, nandiyan ka mo hangin. Munang sigad, pasagdan ka niya maghilang ka, pasagdan ka niya magkalisod, kay kabalo na siya. No? Ang ato na lang, gabalik sa akong mind, ngayon masurious pa sa akong siguro na I hope you'll pass this test. Pass yung test siya. Kaya reply, kabalo ka na. Pastoring is so hard. I hope you'll pass this test. Ako yung experience yung message ko na, wala yung nga. Pero grabe ka dulot. Because ka na yung experience ka na. It is just a test. Nga years ago pa lang, kabalo na sigat, nga dyan ka mawagi. Kabalo na sigat, nga dihan na niya. No? Nakadungog siya, nakita ka niya, kabalo siya. Next slide. Then I question ko, Lord, karoon sa mga na Christians under the New Covenant. Kung sa man akong experience, ingon na din mo 1,000 years ago, now in Jesus. I have told you this thing so that in me you may have peace. Tawa, in this world, you will have trouble. But take heart, I have overcome the world. Si Jesus nag-ingon na 1,000 years ago, gignan natin, sulat na niya, na you will have trouble. Same sa Genesis. Wala pa rin ito, kabalo na siya na ang Israelites will be oppressed for 400 years. Karon, if you question God, Lord, nga naman ang ito ay episode 1,000 years ago, given na ni Jesus, nga in this world, you have trouble. Pero di ko na-encourage, but take heart, I have overcome the world. Sige, pasabot ni Jesus I have overcome the world. Pasabot nila ni Jesus, I am ginamit, I. Because you can only overcome the world if you are with Him. Hindi ko nakaingan ba? If you want to pass the test, ato sa kapasal na daan. Ano ba siya tip? Sa engineering, pamamigo o seniors, because they will give you advice kung saan magpasa. Manang first year, first week sa USDP, mag-speak sa among adara ang mga seniors. Ilang advice? Sige lang basketball. Kasi mama, biyahe basketball. Sige lang email. Ako yan.
B-I-M-N. It's like, uyab. Ako yan. Bulagi yung uyab. Then later on, na-realize na ako, isa ito, ginito yung lang uyab. Ilang uyab. Guys, muna yung pasabot ni Jesus. Kung gusto ka magpasar sa test, adto sa nakapasar. Kinsa, yan si Jesus, I have overcome the world. So gusto rin namin mo mapasaron, tanan, klase sa test. The only way, uba na itong nakapasar na lahat. Second point. Now next slide. Thank you, Pastor Clyde. Next, we should remember the depth of divine compassion. Kasi pasabot ani. Dumduma kung unsa ka maluluyon si Father God. No? Ang basahon. So God looked on the Israelites and was concerned about them. No? Karon bitaw kami sa grabe na tong kalisod. Si God, ako nga kita ay gakaluoy kay siya. Pero kailangan maging na mo agian. No? Gakaluoy kay siya sa tanan. Same sa akong maestro. Pagka mabagsak, ano yan nila? Yan iingon. Hindi ka pinipasaran. No? I remember, isa na ako maestro. Nag-take ang exam, diniduol ko sa iyaha. Na sir, kulang ko og negative sign para mapasa na akong exam. Ano na sa akong mind na to? So natagyo ka negative ba? Dinito na ka na. Sa'yo mo mag-check. Konsensya ako. Christian ba ito? Konsensya kay Kustalan doon ako, sir, kulang negative. Pinihatagan mo. One item sa mo is 10 points. And then there is 3 items only. 2 hours exam. So 30 points. And then kung wrong ka sa isa, pila na lang? 20 over 30. Pasabot, bagsak na na. Nga naman, ang USDP is 70% passing. Pila na 70% sa 30. 27. Pasabot, the only way na pasarunin mo ng test, kirpi ka. Nga naman training. No? Pagkanya na ako sa akong sir, ma-perfect na ako, mapasar na ako, 20 rawan ko, wala akong negative. Yan gingon nila. Karon, dapat tayo next exam, kaya pa ni mo ibawin. Pero kung i-allow ta ka, nga mahimog careless, sa gagmay ka nabutan, grabe dito ka masayop sa bar. Nga magasto kang 100K para mag-take control. Then mo to siya babalik-balik sa ako. And then while ga-take ko sa exam, ga-remind to yan gingon. Don't be too careless. Gagmay ka nabutan. I-recheck yun, i-amin mo check na. No? Kaysa board exam, upat ka book choices, lain-lain nga solution mo gawas ang answer. So if you use the wrong solution, kaya nagdangag ka, wrong ka. Hindi na nakasakit, kaya nag-expect ka na-check ito. So inana, si God. Ako yung ma-relate. Ang akong experiences sa akong pag-eskwela. Next point, balik ka sa Genesis. Hindi na explain kung ganyan. Ganyan God, but I will bring judgment on the nation that they serve, and afterward they shall come out with great possessions. Ganong sa Egypt sila gibutang? Kay dato ang Egypt. Kailangan ipaagi ni God ang Israelites ato ang arisod kaya ang plano so that they will come out with great possessions. Imagine, kung Israelites na oppressed under Philippines, wala sila yung madala. Ilang o sila yung madala, makuhaan pa sila. Ilang magkawatan sa Pilipinas. No? You get my point? Kung unsa ka perfectly orchestrated si God. Every little detail, paingon gyapon na. So that you shall come out with great possessions. Nganong kailangan Egypt? Nganong kailangan tulihan ang king? Nganong kailangan wala kailangan Joseph? So that they shall come out with great possessions. No. Next slide. The Israelites did as Moses instructed and asked the Egyptians for articles
of silver and gold and for clothing. Katulad itong namatay na anak ni Pharaoh. Ingat siya, panglayas na mo din eh. Kaya mamatay ng tayo tungkol sa inyo. Diyan ingini Moses. Give us articles of silver and gold and for clothing. Muhawa may tagi ni gold, silver o para sa among sanina. Imagine, these people are slave. Halos tanan sa ato, katapaho banta. Imagine gani, iputpul ka sa imong amo. And then moingon ka, ampis ako 13-month pay. Imagine ha, muli ang ganay tabo sa Israelites. Sila, putpulon. Sila ang ganayo. Nga naman, because 1,000 years ago sa Genesis, giingon na ito ni God. Now, you will come out with great possessions. No? Ito bitaw giingon ni Jesus, na in this world, you will face trouble, but I have overcome the world. Giingon na nila. At then feeling na ito, wala na gituduhan, si Rato magkala itong Bible. No? So muna siya, kailangan. Dumduma permi, nga compassionate si God. Bisag kung sa kalisod, si God nalukoy din na siya. Pero nga nung kailangan yung nagian, kato, so that you shall come out in that situation, addiction, relationship, with great possessions. Kaya plano ni God, dili lang deliverance, dili lang pagawason. Iyang plano, pagawason nga nagdala with great possessions. Hindi ka mo, sa amo among chairman, yan na siya. What is the most valuable thing na imong ma-acquire sa world? Imong ma-acquire. Ano siya sa amo? Knowledge. Nga naman, ma-acquire ka o pinakamahal ng sakyanan, pagbaligyan mo, wala na siya sa imo. But if you acquire knowledge, pag-share mo, ang imong knowledge nagpabilin. So, siya na daw ang butang na bisan pag ipanghatag-hatag nimo, dili ka makuhaan. Inanak siya kamahal. So, magsugod pa lang yung nililing, yung acquire knowledge. And then, kaya akong na-realize ka rin, doesn't really mean material things. Kaya bitaw, pagkagawas money lugar, Pastor Chan, dato ako, kung ako rin mapasa. Great possessions, dili siya material thing all the time. Pwede nga tungod yan ang possession, kinahimo ka o mas tinuod ni Christian, mas strong na tao, mas strong na father. No? Di na lang natin. Next one. Sige, tigil ko lang po. Third point. Dapat nato dumduman. The context of God's timing. Dili na ako explain. Pagpapatanan akong Coach Hani. Nabi, kapalo ka ganong kailangan 400 years. Kung basa na. And they shall come back here in the fourth generation, for the iniquity of the Amorites is not yet complete. Ganong kailangan maabot og 400 years, kaya ang Kanaan manggod, napaadad to ang Amorites. Dili pa nila pwede ipagawas sa Ginoo ato nga situation, ato nga slavery. Kaya napay tao nga iyang gusto parusahan sa promised land. I want to realize, Lord, anong di ko kakadawat sa kung gusto mong work? Kaya ang possession nga para sa imo, wag pa ni-resign. And then na-encourage kayo ba yung wow, amazing. Muna gabihin, no? Nagbuhat ko. Actually, this message is for me. Na akong gatigbasa na akong self. Nga nakarealize ko ba, tama ano? Dili pa ka pwede ipagawas na ng possession kaya nga ana nga situation kaya giandam ni God sa imo. Di pa ready occupy. So you have to go through it. The next reason, no? Next slide. Muna yung to Moses, approximately 1,000 years. And then Israel, sulod sa Egypt, is approximately 430 years. Ganong kailangan 430 years?
aside sa di pa ready. Ano sa reason sa king? Nganong kailangan na sila daog-daog? Tungod kay daghan na kay sila. Kung 10 years na sila stay ni God, sobra kaya for 30, Lord, 10 lang. Kung 10 years na sila, dili sila maabot og 2 to 3 million. Ngayon sa akong giingon ganiha, kung dili sila managhan og ayo, dili sila daog-daog. At kung dili sila daog-daog, example lang. Kung nga ka sa US, and then moingon si God nga hawak dara. Dato sa US kay manager ka no, sweldo daw magbalay nakatanan. Dili think mo hawak ka. Pag moingon si God sa imo nga dili ka para dara, nakagyan sa imo. Yan din yung ang Israelites, kailangan sila himog slavery so that pag ingon ni God nga gawas mo dira, gawas sila. Kaya kung wala sila gidaog-daog, comfortable silang life, ang Israelites, kaila si God sa ila, reklamador, di ba? Di nga ito Israelites, yung may pagkamatay, dito sa Egypt, sa may sa mamatay, bidiris ka init. Then, kung kabalo mo, sa kinaingon ni God, God knows you more than you know yourself. Muna, kailangan taas kaayos tanan. Kaya kabalo si God, nga kung dilit sila muagi o slavery, pagdaog-daog, pag yun ni God, gawas mo dira, sure ko di mo gawas ang Israelites. Kaya naman, kung gawas mo Lord, hayaan mo diri. The most powerful nation, libre sila dito. And then, mayroon si God, gawas mo dira, and now yan sa inyo, sure ko, ang Israelites, may nga nagdilit, dili rami. Reklamo gid sila atong paggawas na sila. Di ba? Sugod gid sila nga balag mas slave me, basta ka dito may namatay. Samot na datok sila atong nga panahon. Get niyo yung point. Nga kailangan 430 years para nga enough sila kadaghan nga mahadlok ang king. Para nga kung mahadlok ang king, may decide ang king nga pamatyan na, daog-daogan na. Kaya gansihon tanak, kaya daghan na kay sila. Yan yung point. Kailangan kanak na time. Because kanak na time ang perfect time ni God. Kaya kung na-short siguro mga 100 years, ikaw, 300 years lang, siguro di sila kabot ng mga 2 million. 1 million ra. Then kung 1 million ra, hindi pa matreten ang king. No? So kanang bilaw sa suffering, Lord, asa na kaya it is the perfect time para nga ma-perfect niya ang plan. No, kailangan inanak kadugay. God is really precise. Ngayon sa panahon na nagkalisod ng ayo ang Israelites kay wala na ingon si God nga, sakto na, maruglugoy na kayo. Sige, gawas na mo. Kaya dilit pa sila enough kadaghan para ma-threaten ang king. You get my point? Nga God is so perfect nga mayahang plan, perfect kaayo sa timeline. No? And then we can never do that. Nga naman, wala pa kita kung saan nasunahan. Pero si God, kita siya. No? So panahon sa suffering, at tanaw niyo mo nga, kaya na kaya nila, akong utang kay dungagan ng utang. Ay, may pas na ko karong February, January pa lang, dungagan ng utang. Kaya ni mo ako no? Sahay, inana. Si God, ginatuyo niya og padugay. Because dili pa ready or dili pa enough ang time para kaipagawas kanya. Fourth, by time. Remember, in times of suffering, when God remembers His promises. Tanawin niyo to Abraham, Genesis 12:2. Say ni God, say a promise. And I will make you, basa, a great nation. Isaac, I will multiply your offspring. To Jacob, your offspring shall be like the dust of the earth. Your descendants will be blessed. No? Dust of the earth.
Nagkita dito ako yung ganyan na, Lord, ganong kita ni mong nagkakalisod na og-ayo. Sige, pagyaw mo ni mong ipadaghan. And then, pagbasag na naman nga, no? Because God remembers His promises. Nag-iwan na si God 1,000 years ago nga managdahan mo. Kasi if not, tigulang na minipos ang asawa. Promise na niya. Muna nga bisan kung saan situation, mubit atong natingala ang king, nga the more sila gina-oppress, the more sila gadaghan. Then that's proof na anong gadaghan sila tayo. Promise mo ito ni God. And then God remembers. Na-remind ko ba, Lord, ano sa imo ang promises sa ako? Sa akong first retreat, ako na i-disclose. No? Sa akong retreat, ako nakuha is leader. May second retreat, ako nakuha leader. May third retreat, ako nakuha leader yaman. Wala na sa. Then God is telling me, wala na lahit tawag sa imo. Kanakarahan na mangitang lahit. Ako gusto ko bless ko karon Lord, bless ko. May leader. Kasunod, victorious leader kaya pa yun. No? And then, but ako na-remind. Kablo ka na nung galisod ka karon because 7 years ago, kitawag na kamay mong leader. And then, ang leader, bukat na trabaho. No? Mukha ko sa akin, nag-substitute. Pili lahit nasa. No? God remembers His promise. And then, while I contemplate, bitawa niya ina-remind akong sa dugtuma ako sa mga promise ni God. Paningla na yun. Ha? Lord, asa man akong promise ngayon mong isaan. No? John 10:10. Every time bitaw ko magka-resort ko. Muna akong ginadugtong. So, John 10:10. For God to love the world. No? The enemy comes to steal, kill, and destroy. So, isang bayan. Dili ko ka-focus with. But I have come so that they may have life in abundance. And then that's a promise. Sabot anak, ilusod-lusod ka sa kaaway, ilusod-lusod ka sa yawa, atagan yung kanya of testings, atagan yung kanya discouragements, atagan yung kanya pagsulay. That's normal. Pero saan ni God? So that you may have life in abundance. And then ato nga day, ato nga night, wal gabuhat ko ani, muna akong ginatanaw. Lord, wala po ko sa abundansya na pasabot imong promise, padulong pa. Then, muna ang nagpa-continue sa ako. Hold on to that promise. Pag panahon bitaw na duda na kayo ka, actually, no? Nilingin sa ako na, ito, wala din ako. Wala pa na, everything is coincidence. Engineer ka karon, may kamot ka. No? Dato na siya, kaya diskarte siya, mulay Ginoo. Patuloy ba na ako? May Christian ba ako? Tinood rin yung giingon. May engineer ko, may naging kamot ko. Dili, no? God remembers His promises. Muna kailangan, i-hold na. Nakalabit tayo mong ginagunitan, nagpapadayon sa imo. Lord, yung kumuundang, kaya promise ka sa ako, ngayon mo na yung buhatan sa kinabuhi. No? Then, the more magkaduol sa kadaugan, the more kahugot ang defense sa pasabot, the more tagod. Ang nagkakataw, Lord, grabe ka rin sa din. Siguro taon ang gulat, nahapit ang gulat. And that's my claim. Lord, nag-promise mo ka. Next slide. Your descendants will be like the dust of the earth, and you will spread out to the west and to the east, to the north and to the south. All people on earth will be blessed through you and your offspring. Now, all people, masabutan. And this includes Egyptian. Tanan man. No? Nandiyan lang to, dilit masabtan si God, boy.
Ano ba ito ang gadaog-daog sa imo kaya i-promote? Ang imong gikaulitan kay mas niuswag sa kaysa imo. Then mingon din ka, grabe Lord, kaila ko sa binuhatan, anak. Nga naman, ako mga friends, classmates, sana possession mo. Lord, pwede ko na may engineer buwan na, kumpya sa ako. That's my point, kid. Lord, engineer buwan. Sige na, pangupya, during exam, magdalaw, nag-cellphone, ako, makonsensya, may kulingi sa abay. Karon, sana position, assistant manager. Grabe ka, Lord. Delete na nato masabtan. Pero ato yung tanaw. All people on earth will be blessed. This includes Egyptians. Then wala ko na satisfy. Sa yung pasabotan eh. Through you and your offsprings. Sige, kinsa ang ma-realize nila na blessed ka ayo tungod sa offspring sa Israelites. Then nag-kick in sa ako ba? Nganong ginanak ka karon? It's because of Jesus. And then Jesus, offspring siya sa Israelites. And then muna yung gina-claim ni God. Imagine Genesis pa ni. Gi-claim nga all people on earth will be blessed pinaagi sa offspring ni Abraham. And then ato ang panahon, until wala niabot si Jesus, dili mo ni masabtan. Dili mo ni masabtan. Yan na ako na-realize. Kulba kayo si God. Kaya di ba sa eskwelahan, tuluan ay exam. Si God kayo usahay bali. Exam, ayat katuluan. Ayat kang katuan. And then you will never understand God's reasons until ang iyahang purpose mahitabo. Kumalikot. You will never understand God's reasons until ang iyang purpose may tabo. Nganong kailangan managan o kayo ang Egyptian? Nganong kailangan maabot sila sa Egypt? Nga naman, kay tanaw na niya, nga anak nga bloodline, anak nga race, anak si Jesus ang nag-save sa ako o sa imo. Inanak ka well-planned ang plano ni God. Pero ato nga panahon nga wala pa si Jesus, lisod ni siya sa ito. Pero karon kinana si Jesus, pa rin nato ma-realize, tama ba? Na-bless gyud tibok kalibutan tungod sa offspring ni Abraham. Kaya diya managagi si Jesus, Savior sa world. No? Then mo na ako na-realize, naghan kayo si God kung i-allow sa imuhang life, nga dili yun na imo masabtan ka. So don't try to understand. Actually, anong stress dito sa tanan? Because I'm calculating God's plan. Ngayon din ako nga, Kani Lord, this is the perfect job. Di mo ako. Ano, i-calculate na muna ako daan. And then I will try to understand His reason. Siguro, lahi, kani, dahil mo kong opportunity, muling ako nadawat ato, may para ko diri. No. Ang kasagara, nga i-allow ni God sa imuhang life karon. Dili na siya ni mo masabtan karon. You will only understand pag nakita na ni mo yung purpose. Nga naman, second year college ko, nabagsak ko isa ka minor. Kulong ko kwarto. Bugong ko. Ang question din ako sa Christian ang bata. Siguro ko may Egypt eh. Kasi lahit ko, Lord. No? And then, ito po ang COVID. And then, open ang dahilan. Then, ito na ako na-realize, bantog na bagsak ko. Kaya tungkol sa one subject na bagsak ko, na-extend ko 1 year, kaya nag-COVID, munang pagtawag ni Pastor Diyos din kami mong leader, 3 subjects ako. So, niliyas ko. Ano saan ako nasabtan? After 2 years pa. Lord, ba't ito kaya i-allow mo? Mabagsak ko, kaya gusto niyo pag-help ko direct sa nila. And then, wala ka nabagsak, sure ko, wala na ako direct. Kaya akong mga friends naman sa Luzon, tapos ko sila dito. Tanong ko sa Facebook, deactivate ko, see questions sa Facebook, apilo na direct ko, nabagsak.
And then, kung ako nabagsak, si Pastor Clyde ang magbalik. Eh, wala ko, no? Akong pasabot na akong point is everything happened kay part na sa plan. And then, you can understand God's reason hatod sa makita nimo ang iyang purpose. Pag nakita nimo ay nga makaingon, bantog di ay gialaw ko ni God. Ay bantog di ay gikuha siya ni God. Ay bantog di ay atong nga time wala ko atong nga time kani ang nahitabo. Nga naman nakita naman nimo ang purpose. So Genesis 26:4, ingon niya, all peoples on earth will be blessed through you and your offspring. Wala pa si Jesus ani. And then I-realize na itong magaling pasabot ni God 1,000 years after na nakita na nato ang blessing sa tibok kalibutan si Jesus. No? Amen? Ako sa last. Grabe taasa sa iyong mali mo sa channel. No, actually akong give 5 points. Kaya itong una, 20 minutes na akong mali. Pastor Josh, kaya kasi makaingon siya nga alas 4 pa, manamay, nangulit na. No? So, akong 5 points to adjust. No? Last. Wala ka last na nila. Then, dito ko, ang first 4 points is reasons. And then, ang last, dito ang action na yan. Participate in God's plan. Now, ang basa, Genesis 26:4-5. I will make your descendants as numerous as the stars in the sky, and will give them all these lands, and through your offspring, all nations on earth will be blessed. So, fine. Because Abraham obeyed me, and did everything I required of him, keeping my commands, my decrees, and my instruction. Anong ihatag ni God ang Kanaan? Iyan istorya ni Isaac. Gita. I will make your descendants as numerous as the stars in the sky, and I will give you all these lands. Through your offspring, all nations will be blessed. Ano? Because Abraham obeyed. Anong nahitabo ang promise ni God? Because Abraham participated in God's plan. Pag yun ni Abraham, kanibuhata, ito ko siya. No? Usahay, you are the only one stopping God's plan. Wala'y tao. Lagi. Usahay mo good, kusog kita mag-blame pa ato mag-ato sa iya. Ikaw ang good. Wala na nun na yung tabog ni. No? Ikaw na din yapon. Nga naman, kaya wala ka i-participate sa iyang plano. Anong nahitabok tanan? Because Abraham obeyed me. Maring reason ni God. Anong gikip niya ang promise? And then, dire ko na-amaze. Kinsa yung gipromisan? Si Abraham. May mo, numerous stars, millions. Tapos na nahitabok ang millions. After pa ang Joseph. Pero ang reason ni God niya, nung kailangan sila makapag million sa work ng Abraham. And then, dire ko na-amaze. Your labors, karon possible, bili ka ang harvest. And then, dire ko na kaingon ba? Sikap pangita. Asa naman Lord, hindi man natin may tawag sa imuhang time. Danto na si mong apo. And then, nakaingon ko ba nga? Ako ano? Pwede nga abundant life na i-promise niya sa imo. Sa imong apo na may tawag. Pero anong may tawag? Kaya ka. Inani, si God more. Munang you can never understand. Ano naman, years iya ang plano. Tuwing 100 years, thousands of years, yung plano, days, months lang. Gusto din mo karon. And then kung wala kayo nakita, dati ka. So, ang plano ni God para sa imong anak, para sa imong apo, para sa anak sa imong apo, wala kayo tabok. Nga naman, kaya wala ka ni participate. And then, hindi sa ako, nga naman, ikaw siya ni, si Victoria, should build the family you want. So, nakita, hindi ba yung proposal? Dili, ang point kay nakita na mo
kung unsa ang sayop sa mga family nga nakaroon, kay gusto na mo i-correct. And then, delete kami ang mga yan. Ang mga anak. Wala ka sa plano. Ang point is, ang imong labors ka rin, possible, dili ikaw mag-harvest. So, dili pasabot ka, wala, hindi mo nakuha ang prutas imong kahagok ka rin, undang ha. Nga naman, asa i-promise ni God ang millions nga descendant ng Abraham pa, ngayon tabo, after na ka Joseph. Thousands of years. So, wala, dito ko si Joseph, wala si Jesus, bilang na ako. Kaya di man sila ma-bless. Hindi sila makagawa sa Egypt. Tumod lang, kaya wala yung way. So, kaya tayo mong obedience ka lang. Kaya tayo pag-question na akong realize. Question si, ang mga tao sa ako, saya na si Mong English. Ay, pabilin din. Talagang yung opportunity na ito. Ako yung i-obey ang tawag ni God sa akong karoon because this is not just for me. Ako kinanaw ang akong kalubog na mawag. Kaya isis no? So na, kailangan ka mo participate ka ron. Kaya possible ang giplano ni God, ang promise ni God, dili pa sa imo ang may tabo. Sa imo pangalan. No? Then let's all remember na wala gihampang ni God si Solomon. Tawag kay David. Inana ang effect, aning ato kabuhaton karon. No? Muna giingon ko nga ang pag-raise bitaw o godly yun niya mga tao, godly yun niya church. Years din siya may. Nga naman, kaya ang leaders karon kita. And then we will improve. Tanawan ninyo si Pastor Josh. No? Iyang gina-improve ang mga pamaagi ni Bishop para mas ma-improve ang church. Dinana ang style ni God. No? Ikaw ang ma-obey karon para ang musunod sa imo kabalo, ang musunod sa imo kabalo, matawag niya yung promise dito na layo pa kayo. So, dili pa sa buti ay, dili ka kahit tabo karon ang promises ni God, dili na may tabo. So, kailangan mo participate ka ng God. So, ako gingon bitaw niya, the only one stopping God's promise, ikaw ba? No, ikaw rin yapon. Yan, wala makakita. No? Wala makakita. No? So, nang daghan kayo generation na curses na gusto na ako kumala. Ito, na lisod siya. No, ako lang i-share. No, kaya abot nga nang bigay ko ni God. Wala siya sa kwan. But ang among blood, agwa, dumog na siya sa hambog, sugarol o babaero. Na, 3 things kanila dumi. No. And then, atong gamay pa ko, kami na normal. No, imagine, grade 4, grade 5 ko, pag naisa akong absent ko, anak. Uban ko, anak, dalag manok. Imagine na grade 5, dalag manok. Kaya wala siya maglalag ka, talaytay sa amo. Nakoy balon, 20 G's, tigumon. Hatag yung papapasok kita sa bata. Grade 5. Because I thought normal siya. May mga babae, I thought normal siya. Nakoy sa uncle, nga wala kayong something conflict about sa ina ng kabit-kabit. Ang giingon sa iyang asawa, kaya ako mga uncle lang nagbuwang nga sa'yo. Ang giingon sa iyang asawa, nagiday sa dugunti. Ang damay pala sa mga duguan, kaya agwa yapon. Anay ko, hindi, wala na sa akong dugo. No? Na yung mga curses, babaero, hambugiro, hambugiro, sa biliaw, kadungog ka ba? Sus, kabalong mong dugo, bakit man na, paminambog lang din. Ato nga tayo, bata pa ko, lisod siya. No? Then ako na-realize din, kaya siya ang mga ilado sa akong pangalan, sa ako anak. I need to participate in God's plan para ang anak na ko. Lahing na iyong mindset. Wala na siya nadamay, you know, basta agwa, wala, chikoy na, agwa, wala, agwa, na, lahing na. Anak ko ang participate para ang anak. Inana, work si Guy. Inana siya ang busy. Mong plano. No? Kaya yung plano ka ron, 10 years ka ron, 5 years ka ron. Sige,
Iyan tanaw. Kinsa ni participate? Kita. Ang ani, ako, anak. No, inanak si God. So kaning mga youth na likod, karon youth mo, tungod sa inyong participation, ang inyong family nga ginabuild, muna yung mag-ani. No? So kailangan mo participate ka. Gusto ka makagawa sa addiction. Kanino? Ako nang i-open. Adik ko sa sugal o marijuana sa una. No? Before wrestle sa church. If you want to, no, kanalita, example, adik ka sa inom, adik ka sa sigarilyo. If you want nga, ilingkawas ka nigada na exit, i-exodus ka niya, you need to participate. So, gibuhat. Dili man siya diritso. No? Pag naitapok sa mga basketball players, bukbok, nagsumbong niya sa ako, yeah, ipakitaan kong sanbon. Normal na buk. Ay lang magubay. Kaya mo na akong gibuhat. Kung kabalo na kaasa sila padulong. Then maingon ka na, Lord, luwasan ko, Lord, luwasan ko, Lord. Pero sunod ka sila. Listen kayo. Pasabot na ako, kailangan mo participate ka. Kabalo na ka, dato padulong sa inglanan. Kabalo na ka, adik ang sigarilyo, bumato yung tindahan mo, palit. Nung ako adik ko, anak, yapon, aminado, magit ko. But I participated in God's plan. No? Ako mga friends ka rin, ignon ko KJ, nila pila sa SBC, nila mobile, nila mapil. No? Because you need to participate in God's plan. Kailangan nakaibuhaton. No? So in times of suffering, kabalo ko, yan ay ginaingon si God sa imo. Pero imong gusto sundon, imo ha. No? Ngayon sa leader sa church, dili na akong pangalan. Wala na siya dili. Then gaduha-duha to siya. Padayunan pa niya. Giyatag siya ni Pastor Josh or manarbaho. Pinawag question siya permi. Magkuhan mo na siya. Coach siya. Coach boy. Hindi lagi coach boy. Ako gina-question siya kay saan ginaingon ni God yun? Siya mo kayo. Pinawag siya, man boy? Kamuno mong boy? Pero wala siya nag-participate. My point is, during suffering, God will talk to you. Pero dili mo siya paminawan. Kailangan kung gusto mo ito. During sa akong hapit ko mas-tambol, glory to God, wala again, no? Habigin ako binaw, habigin ako mundang ko. Habigin ako mawala ko. But God is talking to me. And then I participated. And then kabalo ko, malilit pa rin mo siguro ng troubles ang may tabok, daghan pa kayong troubles, daghan pa kayong sufferings may tabok. Pero karon, tungod 6-5. No? So the first point, balikod. Pero tungod 6-5, God hears your cry. I will continue. Mapadayon ko. Once, nabalaan ako kung sa kalahong ang compassion ni God. Once, nabalaan ako ang context sa timing ni God. Once, nadumduman ako ang promises ni God. Once, ma-realize ko I need to participate in God, mapadayan ko. So, hindi mong abay. Dinig. Kaya kung giingon, this message is for you. So, kailangan imong self-imuitan. Mapadayan ko. Amen? So, ako na i-close aning conclusions. No? Tanan, nato ba ka-experience? Tanan nato bitaw sufferings, tanan troubles, tanan hardships sa life, tanan doubts, pagduda, tanan kaluyahon, kakulangon sa atong life. First is, it has a purpose. Akong balikon, and then, don't try to understand. Believe. No? Ayun na, sabda. Tuloy lang. Next is, this season is necessary. No? Believe ka. Hindi na pili-magico ni God na 3 million. It needs to undergo the due process. Non-process. It's all part of God's plan. And you need to
you need to participate. Ngano? Because God sees, hears, and knows. Then muna siya akong wali for this afternoon, and I hope na natay natunan tanan. So, before ko mag-close, no, anak ko, nag-react ngayon ko ganyan na, pili ka, nung hanggang na mas pastor client, i-appeal mo ko sa suffering. Mapas, ampo din ko magkamaman. Mura man, wala ko yung faithful. So, ang yangyok, ang tanan sa pagdumok sila pulo. No? So, this prayer is for all of us. Nga, gaagi bitaw ang situation nga, question ang God nga. Ilan pa rin ka, Lord? Sa mga tao na, sige, panguntahan na, Lord, kanus up naman. Sa ako naging ganyan. Pwede nga, dili ikaw ang harvest ng mga labor. Ang promise ni God, ang imong pag-participate, pwede nga, imong pang apo, anak. Pwede para anak sa imong apo. No? But because we participated in God's plan, may tapos siya. So, I just want to pray sa ato ang tanan, sa mga naikaagi nga, dili na ito gusto. No? Wala'y student na ganahan mo take of exam. And then, same. Wala'y Christians na gusto i-test ni God. Pero kailangan siya to prepare us and to bring us to God's promised land. No? So, karong tanan na galisod, gaduda, ga-question, I want to pray. So, kung gusto, itaas na to. Itong kabot, if you want, upuan. Lord, the question ko, Lord, necessary ba ni na ako agihan? Lord, kabalo ko na kailangan may mo aging kalisod, pero murag sobra naman eh. Lord, kabalo ko na we will face trouble, pero tugaya na sa kaya ni Lord eh. Kabalo ko, Lord, na kay plano, pero pili karon na. Hindi kaya lang. Sahay na nakita o mga question kang God. Nakita o pangutana kang God. Then I want to pray sa tanan. Nagpatasa ng ko. Heavenly Father God, Lord, nakita niyo mo yung katauhan, Father. This season is not easy, Father God. But we believe that this is all part of your plan, your perfect plan, your victorious plan, Father. Lord, nakita niyo mo yung katawan niya nagpataasin ng kamot, Father. Lord, I pray for all of us. Give us the strength, Father God, na i-conquer ang whatever troubles, whatever sufferings, na nasa mong kinabuhi ka, Father. It can be financial, it can be relational, mental, emotional, kung sa tanang klase nga, na-suffer mi ka, Father God, Lord, give us the strength nga mo padayon. Lord, sa tanang nga gusto na mo undang, give us the strength nga mga lagan padayon. Lord, sa tanan nga gaduda na, Lord, strengthen our faith nga mosalig nga kaya ni mo, Father God. Lord, nami sa panahon nga dili na mo gusto, but please, we pray, strengthen us. Now we will pass this test, Father. Lord, remind us all the time that you can see us crying, you can hear us crying, and you know what you are doing, Father. Lord, I pray sa tanan na nagaluya, sa tanan nga kaudamon, sa tanan nga dili na gusto mo padayon, na imong tandugo ng kasing-kasing, Lord. Encourage all of us, Lord, nga mo padayon. Strengthen our faith nga mo tuong nga sa unahan, na kay mas nindot na rason na nung kailangan mo aniya ni Father God. Lord, we claim all your promises na imong giingon sa among ama. And we are giving thanks sa aning mga promises na may tabo sa among kinabuhi, Father. Lord, salamat daan sa grasya, salamat daan sa proteksyon, salamat daan, Lord, sa kabaguhan, salamat daan, Lord, sa improvement, salamat daan, Lord, sa promotion, salamat sa tanan ng mong bisaan na gihatag ka ng mong Father. Lord, we pray na as mugawas may ani nga simbahan, Lord, we are a better Christian. We are a better father,
we are better mother, son, sister, brother, and we are a better Christian. Lord, wala kayo mabuhat kung wala kang Father God. Na among ibalik na tumugi may pasalamat kay ikaw lang yan. In Jesus' name we pray. Amen! No? So, manod, manata sa atong unang kabahin sa ato ang pagsimba. No? Sa panahon na sad, na kita ang ni-receive, karon kita na sa